My friendship, malapit na matapos ang taon. Ang question, may investment ka na ba? Yes, Chinky, gusto ko mag-invest pero hindi ko alam kung saan. Allow me to share with you in this video ang 5 best investment that you can look at, okay, in 2022. Kung gusto nyo malaman, tune in, don't tune out. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, ang inyong pambansang wealth coach. Thank you very much for passing by this channel. Kung kayo ay regular subscriber, maraming salamat. Pag hindi pa kayo nakasubscribe, don't forget to subscribe. Don't forget to click the bell button. Sama na natin yung all. Sa video na ito, pag-usapan po natin ang 5 best investment I believe in 2022 na magte-trending. At the same time, ang second pag-usapan natin, what should you do to succeed in investing? So, let's start! Ang investment number 1, talagang para sa akin, talagang papatok ha. Whether you like it or not, is still in real estate. No? Hindi pa rin nagbabago yan. Chinky, alam ko na yan. Real estate talaga, matagal na yan. Pero alam nyo ba, para sa mga tao naman walang masyadong pera pambili ng real estate, kailangan mo na 100,000 or milyon. Alam nyo ba, sa halagang 10,000 pesos, less than 10,000 pesos, pwede na kayong mag-invest ngayon sa real estate. Oh my God! Wow! Ha? Pwede ba yan? Sa pamamagitan ng REIT. Oo, ang ibig sabihin yan is Real Estate Investment Trust. Magiging in demand yan next year dahil maraming gusto magkaroon exposure sa real estate. Ang kinagandahan po nito, kikita ka kahit wala kang talagang hawak na buo yung property. Because una, kikita ka dito by buying shares, buying stocks, no, from REIT companies. And then, pwede kayong kumita in form of what? Number 1, dividends. Ang ibig sabihin po ng dividends, saan makukuha ang dividends? Ito po ay makukuha dahil pinapaupahan po nila ang kanilang mga properties, mga commercial properties. And you will be part owner of the REIT company. So, every year, meron silang nire-release ng dividend. That's number 1. And number 2, ang kagandahan po nila, kikita ka rin pag nag-appreciate po yung price ng kanilang REIT shares. Ay, grabe to, no? Parang 2 ways talaga to earn in this, no? Kaya imagine mo, kikita ka sa property na, number 1, hindi ka nagpapaupa, hindi ka na namumblema sa papeles, hindi mo kailangan na malaking puhunan, at hindi mo na mine-maintain. I do believe, no? Believe me, this 2022, this can be a game changer lahat sa mga tao. Kaya nga, pag-aralan nyo pa yung REIT. Number 2 is stock market. Siyempre, still one of the best investment option. Diba? Kasi marami pa rin pwedeng pagpilian sa stocks. Ang advantage dito is you don't have to worry about opening your own business. Hindi mo na kailangan mag-manage. Diba? Kasi part owner ka na ng company at habang kumikita yung mga kumpanyang yan, tumataas ang value ng iyong share. Ang tawag doon ay capital appreciation at English po yun. Number 3. Third, na talagang tignan din po natin, bantayan po natin is what we call as cryptocurrency. Obvious naman, di ba? Malinaw na patuloy po dumarami ang mga taong nag-i-invest sa crypto. Baka magulat ka na lang one day, yung kapitbahay mo, nagki-crypto na. Diba? At napakalaki kasi ng potential returns dito. Pero ito lang po, attention lang sa mga gustong mag-crypto. Always remember when it comes to investment, the higher the interest, the higher po the risk. Kaya hindi natin masasabi, no, na talagang ito ay para sa lahat. Pero kung kayo po ay interesado na pag-aralan, di ba? Kasi ako naniniwala ko darating yung panahon, even sa pag-purchase po natin ng mga products and goods, ang magiging form of payment na is cryptocurrency. Kaya you better watch out. You better not cry and you better not pout because cryptocurrency is coming to town. At isa pa, babantayan din po natin. Grabe to. I do believe that this would be actually the future. Or actually not the future but na now. Hindi pa masyado napapansin pero kailangan na natin pag-aralan. Ang tinatawag ko ay NFTs. Mainit na usapan to dito sa social media lalo na sa TikTok. Ito po yung tinatawag na non-fungible tokens. In line to with crypto, ang NFT ay isang form of digital asset na hino-hold mo until such time natataas po ang value. So, pwede ka kumita dito, no? Sa pamamagitan ng number 1 is pag-i-invest and number 2, pag-create mismo ng tinatawag na mga NFTs or mga tinatawag na crypto assets. Ha? Pwede ba yan? Kung gusto nyo malaman, let's watch this video. This teenager just made over $1 million. Here's how. She drew a bunch of NFTs, put it on the Solana network, and they sold out. They're called Belugis after the beluga whale, and they were made by this chick. This has the potential to go even more viral, so I picked up 2.
Grabe, imagine mo, teenager kumita ng $1 million sa pagkukolekt ng tinatawag na balugis o baluga. Kasi digital art po siya. Para lang siyang Axie Infinity, di ba? Yung mga gaming, NFTs po siya. This is a good investment para, imagine mo kahit na ikaw ay bumili lang ng NFT, di ba, digitally, parang art yan, and then in time, kinokollect mo, in time, mag-appreciate pa rin ang presyo. Pero ito lang, friendship, bago ka ulit bumili, bago ka mag-invest, di ba, pag-aralan nyo muna mabuti. Yan na po yung pang-4. Meron po tayong pang-5. Pero bago tayo magpatuloy, batuhin muna natin si Teacher Yash. Oo. Si Zigob Yen again. At the same time, si Moskowitz. Hi to everyone. Maraming salamat po sa mga nakikinig at nanonood sa channel na ito. And last but not the least, I can see. Oo. Na ito talaga ay pupush. Ito talaga ilalaki. Ito ay pag-uusapan at gagamitin natin in the future ang tinatawag na Metaverse. There is no doubt that this technology will continue to boom. If you look at the big picture, sino ba ang nagme-metaverse na po ngayon? No other than Facebook itself, si Mark Zuckerberg. Ano ba tong metaverse na ito? Itong metaverse na ito isang virtual reality. Parang sa gaming lang yan, pumapasok ka tapos may mga katunggali ka, di ba? Pero ito naman, nalaman po because of the pandemic, karamihan na po, hindi na po nakakapag-interact physically. Diba? So, pwede natin gamitin itong metaverse na ito in many forms. In teaching, in concerts, in training, na mismo pupunta ka sa isang lugar, parang teleporting ba? Diba? Kahit wala ka doon physically, pero pwede ka sumama doon. At meron kang sariling mundo doon. Grabe. Napakaganda po talaga nito. Nandito na lahat. Tech-related, meet-up, even concerts. Maniwala po kayo. Darating ang panahon. Ganun na po talaga. Kaya nga, ito ang kailangan po natin bantayan. Ito yung mga dapat natin pag-investan at dapat natin pag-aralan this 2022. Ulitin po natin ang 5 things na pag-aralan natin. Number 1, REITs. Number 2, stock market. Number 3, cryptocurrency. Number 4, NFTs. And number 5, itong metaverse na ito. Mga kaipunaryo, kailangan maging aware po tayo sa mga bagong investment opportunities. Bakit po? At the end of the day, di ba? Kahit na tayo ay nag-iipon, yung pag-ipera nating ipon ay liliit po yung halaga. Kailangan may goal po ang pag-iipon. And one of the goals of pag-iipon is for us to invest. But before you invest, make sure you learn before you earn. Pag-aralan na natin itong 5 bagay na ito. So there you have it. I hope that you get encouraged, that you first learn how to invest before you invest your hard-earned money. Guys, if you do like this video, don't forget to like this video and don't forget also to subscribe. This is Chinkitan saying, for every problem, there's always a solution. If you're not part of the solution, you're part of the problem. Always think positive. Thank you for watching. If you want to suggest a topic or review that you would like me to discuss on the next video, please do comment below para mabasa po namin. Thank you very much and I'll see you on our next video. Malinaw na patuloy. Check nyo. Ano?